kahit kung nila mo ng pinaka nyo, yung pinakamalupit daw ng kung sino man sa mga kalaban niya, kinain nila mo niya na. Parang ganon, di ba? Parang hindi nyo na kaya ang era na to. Yo, what's up mga utol? Kumusta kayo? Ako po si Target. Siyempre, alam nyo na yun, kaya hindi na nagpapakilala. Pero yun, yung mga tumututok, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pag-aabang. Talaga nananatili kayo nakabang sa mga review ko. Maraming salamat po sa inyo. Talagang nakakatuwa yan, especially doon sa mga comment nyo. No? Ayun, gagawa ulit tayo ng mga ng isang live, magla-live tayo para mag-shoutout tayo kasi hindi ko kaya na sa shoutout dito, mahaba kasi yung video. Pero yun, plano ko talaga na i-shoutout kayo. Yung mga yan, tinatandaan ko yun. Alam ko naman yung mga naglalagay sa channel, natatandaan ko yung mga pangalan, yung mga palagi. So salamat sa inyo mga utol. Eto mainit-init pa. Di ba sabi ko nga nung ni-review ko yung kantang setup ni Ace Pipe, hanga ako sa bata sa lakas ng loob na bumangga do sa binabangga niya, which is the Supremo ng TBS, no, ng grupong Krusada. No, gaya ng sabi ko rin doon sa review ko na yun, siguro napakaraming sasagot. At yun na nga ang nangyari. Napakaraming tumugon dun sa kanta niya at napakaraming tira na tinira sa kanya. So, hindi na natin na-review yung karamihan na yon. Pero pipilitin ko i-review na-review ko ng isa, yung dislikes. Magre-review pa ako ng isa. So, pipiliin ko. At base dito sa nakikita ko, itong bonus round ni Ace Pipe, na sagot niya doon sa lahat ng tira niya. Kasi, kaya ako naman nasabi, kahit hindi ko pa naririnig tong kanta na to, pero masasabi ko talaga na direktang sagot to ni Ace Pipe doon sa mga tira sa kanya, sa mga diss back sa kanya. So, base dito sa thumbnail na nakalagay sa video ng kanta niyang bonus round, ang dami, no? Lahat ng kanta na diss track sa kanya o diss back sa kanya, sa kanta niyang setup, sinabay-sabay niya rito. Kispipe, Dear Asswipe, Looney Bird, Shut Up, Luminatics, Dislike, Kenneth Ace Pipe, Diss, Dear Consentidor. Lahat na yon sasama-samahin niya, nasasagutin niya sa isang buong kanta. Ang title ay bonus round. So, medyo kapana-panabik to. Dahil marami pa siya sinulat na parang nag-spray paint siya, no? Parang nagba-vandal siya, no? Hindi naman kasi, hindi naman kasi graffiti, vandalism na yung itsura kasi. Real talk nyo, mukha nyo, low IQ, mga ganon. Ang dami mga nakalagay kung mababasa nyo naman. At nabasa natin at narinig ko yung isa sa mga nilabas na vlog ni Supremo na parang sabi, vlog ba o post na hindi kami titigil hanggat hindi kayo gumagaling. Parang ganon yata. Pero ganun pa man, kapanapanabik tong kanta na to. Dahil nga, syempre yung lalamunin, kahit hindi ko pa naririnig, alam natin yung lalamunin, pero nakakasabik, marinig. Dahil isang kumpol, no? Isang kumpol yung sasagutin. So, hirap na nun i-rebuttal. Kung madami, mahirap i-rebuttal isa-isa. Kasi kung isang kanta lang, o dalawa, one or two, kaya mong i-rebuttal yun. Pero pag ganito karami yung tira sa'yo, sasagutin mo, i-generalize mo yan. Kung ako magsusulat, i-generalize ko yan. Papatungkulan ko sila, pero hindi na yung magiging ganun ka-epektibo. So, tatamaan ka na lang, o tatama na lang yun, kasi nga, alam mo, kung ako, alam ko na kalabang ko to, nag-generalize ako ng mga linya, siyempre tatama pa rin sa kanya, kahit hindi na, kasi alam niya, ikaw yung kalaban ko, ikaw pinatutungkulan ko. Ganun lang yun . Pero, ayun, wala na yung mga marerektahan mo na marerektahan. Pero, siguro, kung ako susulat, rerektahan ko. Since nagpapangalanan na naman sila, kung sino mga to, dapat papangalanan niya to. Para alam mo na sinagot niya yung kanta na yun. Pangalanan niya yung kanta. O kumanta, pangalanan niya yung kanta, kumanta. Tapos tirahin niya na kahit one, two-liner lang, no? One, two-liner, okay na yun. Pero siyempre, hindi pa natin narinig o hindi natin alam kung anong nilaman ng kanta na to. Kaya tuluyan na natin mga utol kung kayo nasabik na rin at alam ko narinig na to ako kasi hindi pa . So, sige. Bonus round. Katinang ilong ko na naman. Bonus round by Ace Pipe.
So, Ace Pipe Official, sa doon niya in-upload. Song title. Recorded at 3K Man Studio. Records. So, tuloy na natin mga utol para matapos tayo. Magaling ba sila? Malamang oo, asagot na pilit. Ang gusto sila lang at takot makinig sa mga baguhan. Ay balot ang igit, kababawan lang ang abot ng bibig. Utak nilang di lang malambot, maliit. Karir nilang malago na kalbo, hindi matanggap na ang panot ang karir nila na malago, hindi nila matanggap na ang panot ang higit, no? Tinutungkol niyang panot si Looney, no? Atras natin konti, medyo nawala ako. Yan. Magaling ba sila? Malamang oo. Ang sagot na pilit. Sagot na oo nga, pero pilit yung sagot, no? Para sinabi niya rin hindi. Oo. Mga taong binabalot daw ng inggit, na takot makinig sa mga baguhan, yun yung sinasabi niya rito, nakababawan lamang ang mga abot ng mga kayang bigkasin ng mga bibig. Yun yung sinasabi niya rito, na mga utak maliliit, malago ang karir, pero mas hindi matanggap na mas higit daw si Looney yung pag-higit. Yun sinabi niya. Na ang panot ang higit, tamang gawa ng mga dahilan para sa mga dis nila magkarason. Mga skills nila na patapon at lamon at panis na ngayong panahon. Nang inis na gamon, mabangis na ba yun? Sila pa ngayon ng mabilis na baon. Nasilid sa kahon, mabilis ang sagot pero parang lihis sa tandang panahon. Nasilid sa kahon, mabilis ang sagot pero parang lihis sa tandang pananong. Ang tandang pananong po ay question mark. Noong parang sinabi niya, ang bibilis nga sumagot pero lihis naman doon sa tanong yung sagot. So parang sablay. Sinabi niya na rin na sablay yung mga sinabi nitong mga to sa kanya. Yun ang pinapatungkol niya dito, na ang hihilig daw maghamon, na hindi naman mabangis, yung mga gano'n. Panis na ngayong panahon, yung mga estilo nyo na yan, mga skills nyo, puro patapon na. Ngayong panahon na yan, tinutukoy niya siguro yung mga rap skills, no? Na parang sinabi niya naman na parang mabababaw, parang mahihina masyado. Yun yung pinupunto niya rito, yung rap skills, yung writing skills, parang yung writing ability ng mga kalaban niya na mahihinang klase raw. Yun yung parang pinupunto niya talaga rito, na gumagawa lang kayo ng mga dahilan para magkano. Pero parang redundant to, tamang gawa ng mga dahilan para sa mga dis nila magkarason. Kasi ang dahilan at rason ay iisa. Di ba? Hindi, pero para sa akin, redundant yun. Tama, gumawa ka ng dahilan para magkarason. So, redundant. Yun na masasabi ko. Pero, kung ano pa man, ang ibig sabihin niya doon sa linya na yun, gumagawa kayo talaga ng mga paraan para kayo makatira lang sa mga tao. Ayaw nyo kasi ng mga baguhan. Yun yung sinasabi niya. Ayaw nyo ng mga baguhan. Ayaw nyo makinig. Mga panis na naman kayo, mga napaglumaan na kayo. Yun yung sinasabi niya rito sa linya na to. So, sumasagot nga kayo, pero lihis doon sa tanong. Tandang pananong. Parang ganun. Pinahaba niya lang para mag-multi. So, yun. Tuloy na natin. Di ko na kailangan magpa-apobo para lang sa utak nyo makasabay. Bawat malalim ko na pag-uulat, patunay na di tayo magkabantay. Di lang pang sugat para pamatay, kaya nasulat ang kanang kamay. Bago pa umabot kay kamatayan, patay na sa tagabuhat ng bangkay. Bago pa umabot kay kamatayan, patay na sa tagabuhat ng bangkay. Parang ang mga bara niya daw, pamatay, malulupit daw. Hindi niya na kailangan magpakababaw para sa utak nyo ay makasabay. At sinasabihan niya na mabababaw kayo. Kasi pag hindi ko kailangan bumaba sa level nyo. So para magkaroon tayo ng mag-match man lang tayo, hindi ko kailangan bumaba sa level nyo kasi mabababaw kayo. Yun yung sinasabi niya, na ang malalim yung pag-uulat niya, na ang hindi daw nakakasugat ang mga rima niya, yung mga linya niya, kundi nakamamatay. So yun. At parang sinabi niya na rito, ganyan ang sulat ng kanang kamay. Parang sinabi niya dito na since na si Looney ang tinuturing na hari, tinuguriang hari ng tugma, siya ang kanang kamay. So, yun ang malinaw na sinasabi niya rito, na hindi na kayo aabot. Hindi na kayo aabot doon. Sa akin pa lang kayo. Tapos na kayo lahat. Parang ganun. Taob na kayo lahat. Tumba na kayo lahat. Sa akin pa lang. Sa akin. Ako yung kanang kamay. Parang ganun. Bastusan na ba?
O sige halika total di ba gusto nyo yan? Handa na ang kilay magkasunugan, galingan nyo naman na magkasubukan. Ang kaso mukhang buro kasuputan, yan lang ang butas na di nyo malusutan. Sa sarap kutusan, tinitira si Luz, nilang paso lang kayo ng utusan. Tinitira si Lunse, nilang paso lang kayo ng utusan. Pat gaya nga nasabi ko, umpisa pa lang, yung intro ko, etong kanta na to, sagot niya doon sa lahat ng diss track sa kanya, sa diss box sa kanya, doon sa kanta niyang, sa lahat ng yon sinagot niya na sa isang So, kumbaga ito ay pakalat na, pakalat na tira na kumbaga spray, ganun na yung pakalat na yung tira mo. So, para lahat tamaan. Yun yung, lahat ng enemy niya ay tamaan. Pero yun yung talagang dapat mong asahan, tol. Dapat mong asahan. Pag ikay nagsindi ng dinamita, sinindihan mo. Si Ace Pipe ay nagsindi, mistulang nagsindi ng dinamita, mitya ng dinamita. Pagsabog nun, gera na. So, kaya nasabi ko, dapat handa siya sa gera dahil alam ko kung at ayun na nga nangyari. Napakaraming tumugon sa gerang diniklara niya. So, eto na. Sabi niya, bastusan na ba? Diba? Gusto nyo yan? Siya yung nagsabi niyan na kung gusto nyo yan, sige, laban daw siya, Handa na daw siya makipagsunugan ng kilay. Ang pagsusunog ng kilay, isa sa mga idioma, na ibig sabihin ng pagsusunog ng kilay. Kasi noong unang panahon, di ba, wala pa tayong mga kuryente. Lampara pa lang at saka mga kandila ang ilaw. So, pag nag-aaral ang isang bata o isang tao, nakasubsub na ganon. Kaya sinabing magsunog ka ng kilay pag nag-aaral. Nakasubsub ka, may chance ang masunog yung kilay mo ng kandila o ng lampara, ng ilaw mula sa lampara. So, doon nakuha yung salitang magsunog ka ng kilay. Kaya pag sinasabing nag-aaral ng mabuti, nagsusunog ng kilay. Okay na. Ayun, nanda na daw siya may pagsunugan ng kilay. Ibig sabihin, makipagpuyatan sa pagsusulat ng mga bara, So, kaya lang, puro kasaputan lang daw ang pinapakita ng mga kalaban niya. So, parang nahihinaan siya talaga, paano nga daw aabot dun sa amo niya, ay Luns? Nilalampaso niya daw lahat yung mga yan. So, yun yung sabi niya dito. So, tuloy na natin. Sana, baka real talk lang kahit di naman laman, tuwang-tuwa na. Ano tawag mo sa ganito na puro punto mabigat na ang bitaw, tumutugma pa. Ganito ang dapat pag tumutula ka. Di makilala pero kumukulata. Manok ni Marlon pa ang sinabong, papalagto hanggat may tumuto ka pa. Palagay nyo. Parang medyo na. Balik natin konti Manok ni Marlon pa ang sinabong, papalagto hanggat may tumuto ka pa. So, hanggat may tumitira pa raw, hanggat may tumitira pa sa kanila, papalag pa rin siya. Yun yung sinasabi niya. So, akala ko off Akala ko off. So, yun. Yun lang naman sinasabi niya na dapat mabigat yung binabara mo, mabigat yung sinasabi mo, pero ang ganda ng tugma. Yun ang sinasabi niya na ganito dapat pag tumutula ka. Diba? Hindi kilala pero kumukulata. So, yun. Sinasabi ko na nga. Ito si Ace Pipe ay isa sa mga estudyante o nag-aaral ng mga multisyllabic, So, he see to it na lahat na sinusulat niya multis, Pero hindi gano'n Ito, para kay Ace Pipe to. Utol, kapag hindi naman kailangan na lahat ng linya ay nakamulti. So, para mas maayos mo pwede namang mas sanuhin mo kasi medyo minsan nakukulangan na sa essence, Kulang na sa essence. Hindi kita mahusay ka na sa mahusay ka ng sumulat ng tula o mahusay ka ng umakda. Kaya lang sa sobrang kakamulti medyo na-off na minsan yung iba mong mga linya. So ayun, maging masinsin ka lang sa pagpili ng mga words. So, madali, kaya naman yan talaga yung nakamultis lahat. Kaya naman talaga yan. Kaya lang, kapag ganito, medyo, medyo na-off na na-off topic, So, hindi na rin nakakatulong yung pagmulti. Hindi na rin nakakatulong sa mismong nilalaman. Kung hindi na makakatulong sa nilalaman, ba't may mumulti pa? So, tuloy na natin. May tumuto ka pa. Palagay nyo ba isiga kayo? Ang dami binabato pa na yung tira pa nyo. Di naman malamang sa malamang hindi na kaya tapatan ng mga barata sa ira na to. Pahagingan lang to pero sinasalo. Kahit di mo na banggitin na nag-iinaso. Partida na po sabay mahina ako. Pero bakit nila mo ko lang ang Bakit ko nilamon ng pinaka nyo? Yung pinakamalupit daw ng kung sino man sa mga kalaban niya, kinain nilamon niya na.
Parang ganon, di ba? Parang hindi nyo na kaya ang era na to. Yung banatan sa era na to, parang sinasabi niya na hindi na kayo ubra sa panahon na to. Hindi na, kahit anong gawin nyo, no? Parang, palagay nyo ba isiga kayo? Panay pantira nyo, no? Hindi naman inaano. Parang ganon eh. So, hindi niya na daw kaya tumapat kung rap ang pag-uusapan. Yun ang mismo sinasabi niya. Kahit na sinasabi niyong mahina daw si Ace5, partida na daw. Pero kahit na mahina daw si Ace5, kinain niya yung pinakamagaling nyo. Yun ang ibig niya sabihin dito. So, tuloy na natin. Nyo, kala kasi puro multi lang, diba? Di mo alam, hinuhuli lang kita ng huli ng iba. Mapuri lang sila kay Luni, nagpita ang buki ng ina. Pag ako sumula sulit ang tinta, maganda at tunog kita'y baguhin ang diba? Gano'ng makarami ay hamuni lang nila, kaya ko naman labunin Kayang-kaya ko naman lamunin mag-isa, gano'n man karami. Yun, yung sinasabi niya na nga, no, lahat. Lahat yan, kaya ko lamunin mag-isa. No, kala nyo puro multi lang, may mga laman ang mga daw ang sinasabi niya. No, kay Luni ka pa nagbida, may nura niya pa. Tapos, sulit daw sa kanya pag siya nagsulat, sulit. Pero, ang ibig sabihin, kahit hindi baguhin yung beat, no, tipa. Pero, ang tipa ay sa gitara. Pero, yun ang ibig niya sabihin. Kahit hindi baguhin yung beat, kahit hindi baguhin, maganda ang tunog. Maganda ang tunog kapag siya daw ang bumibira ng mga linyada. Yun. Diba? Kahit gaano kayo karami, kaya niya daw lamunin mag-isa. Yun lang naman yung sinasabi niya na hindi naman daw puro multi lang. No? Gaya na sinabi niya kanina, mabigat daw ang mga bara niya habang tumutugma pa. So, tuloy na natin. Isa, utak na walang laman, kaya sa bata na lang ang alam. Kaya naman malamang hanggang dyan na lang, at talata na talagang magaan naman. Mga makatanami para nakamangmanghan, nalamangan ng mga bata sa kaalaman. Wala na yata mga balak mapalakpakan, kabarata na tanga lang ang nagagandahan. Mga banatan na tanga lang ang nagagandahan, no? Ang ginawa niya rito, hiniwalay niya yung mga syllables, no? At ang syllable na nilalaman ay puro A, A-N, A-A-N, 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 no? Yun yung pinagparte-parte niya. Pina-obvious niya na yung buong linya na to, A-A-N, 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 tang, lang, ang alam, mata lang, nalalang, ganoon. So, ganoon. A-A-N, A-A-M, A-A-M, A-N-G, ganoon. So, pinakita niya doon. So, hindi na natin, kasi pag binasa mo, maiintindihan mo, puro kamangmangan lang ang laman ng ginagawa nyo, nilampaso kayo ng mga bata sa karunungan, yun, diba? Na yung mga ginagawa nyo, mga banatan nyo, tangan na lang ang nagagandahan. So, tuloy na natin, mga utol. Ayun, natapos na natin. So far naman, yun pa rin. Kung paano sumulat sa Ace5 ng tula, tugmaan, yun pa rin yung pinakita niya. And at the same time, sinagot niya nga daw sinagot niya rito yung mga tira sa kanya. Pero in general wala na siyang direct rebuttal sa per track na mga tumira sa kanya. Kasi napakarami ng tira sa kanya. So, alam na natin, na parang sinabi niya, humanda-handa naman siya sa gera. Kumbaga, yun yung sinabi niya dito na, sige, handa naman ako sa inyo na lahat naman kayo kinakain ko lang. Parang ganun yung sinasabi niya sa kanta. Tapos, yun, kasi siya nagsindi. Sumalo siya sa tira ng iba, so sinindihan niya yung Mitya. So, syempre, ang dami niya makakalaban doon. So, handa naman pala siya. So, sinagot niya na lahat ng tira sa kanya dito sa kanta na to. Pero, kagaya nga na sinabi ko nung umpisa, sa intro, kapag marami kang sasagutin, hindi mo yan may isa-isa maribatal, no? So, ang ginawa niya talaga, hindi direct hit. Talagang generalize niya. So, lahat na lang ng, kumbaga, lahat na kayo. Wala nang direct na patama. Puro kayo na, kayo. Buo yung tira, sa karamihan na. So, kasi, ang dami niya kasing sinasagot. So, yun ang magiging problema sa So, kumbaga, ang pakay naman dito ni Ace5 ay may pagpaangasan o may pagpalupitan pagdating sa pagsulat ng tugma o sa pagdating ng pagsulat ng tula o pagrarap. So, yun yung pakay niya dito. So, sige, parang ready naman ako dyan. Kaya ko naman kayong lamunin mag-isa. Yun ang mga sinasabi niya. So far, okay naman yung track.
same ace pipe na narinig natin. So, abangan lang natin mga utol yung mga susunod pa dito. No? Yun, sana ay nag-enjoy kayo mga utol at sana ay medyo ano ba yan? Hindi ko nasayang ang oras nyo. Feeling ko nasasayang ko na yung oras nyo. Para na lang rin siya nag-represent halos sa kanta na to. Yun ang masasabi ko. Para siya nag-represent. So, abangan na lang natin yung mga kasunod pa nilang balikan ng mga ng tugmaan, no? Sa ating pagsubaybay sa ikalawang yugto ng diss track sa Pilipinas. Maraming salamat sa pagtutok mga utol, ha? Huwag kayong madadala. At gaya ng pangako ko ay marami pa kayong mapapanood dito pagkatapos ng mga review nito. Pero itutuloy ko po yung review natin. Tuloy-tuloy yung review natin. Pero maglalabas tayo by next year na siguro. Ilalabas ko na yung mga totoong plano at galaw at mga content nitong channel natin, no, sa The Real South Pride. Kasama na po kayo sa channel na to yung mga talagang lihitimo tumatangkilik at sumusubaybay sa channel na to. Maraming salamat at asahan nyo na hindi ko kayo ipapahiya. Ayun, at hindi ko sasayangin ng oras nyo pag may mga ilalabas tayong mga bagong content bukod sa review, no. Salamat mga utol, salamat sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Muli, ako si Target. Mag-subscribe kayo. Mag-iingat po lagi. Saludo po.